nagda-dialysis. Ngayon po, yung mga gamit nun na pang-dialysis, hinahagis po sa labas. Tapos yung mga relo na mamahalin, mga gamit ng panglaban talaga. Pinasok niya yung compound na mga construction doon, pinasok niya. Tapos yun, pinutukan siya ng baril. Hello mga tol, at today nagbabalik tayo para sa ating Dagdag Kita Stories. At yung guest natin ngayon, konting background lang, no? Ito, nilista ko kasi kailangan ng cheat code dito dahil kakaiba yung guest natin ngayon. So, dati siyang admin. Yun pala, by the way, apps yung tawagan kasi dahil nakasama ko rin siya sa dating MLM, tapos baka magtayong iba dyan kasi yung mga networking apps, coach, mga ganyan yung tawagan, or hindi ko alam kung may mga makabagong tawagan, no? Tapos, naging Axie Scholar din siya. At baka yung iba dyan, kilala nyo na siya. Si Jericho. Ano ba talaga yung pilito mo? Jericho Encipido or Jericho Templado? Encipido. Ano yung Templado? Middle. Templado, no? Middle. Templado. So, kumusta naman? Kumusta naman yung buhay? Medyo okay naman. Problem pa rin pinay. Okay, hindi nawawala. Yun yung main purpose ng ating mga tol. Itong ating mga podcast, no? Hindi kagaya ng ibang mga na successful na dito. Yung mga ordinaryong tao na kagaya natin, pinag-uusapan natin yung current struggles nila. So, after mo umalis dito sa RGT, ano yung mga pinasok mong trabaho? Nag-try ako mag-apply sa call center din. Ang unang apply ako is government siya, paggawa ng mga sikat na bag. Bale, dito lang siya sa Bernapil yun. Bernapil 2. Ay, yun yung trabaho mo yun? Yun din. Hindi yung unang tumawag sa akin. Yun yung unang tumawag. Pero sa call center, hindi pa tumawag. Parang ngayon nila ata. Baka tinawag ka, hello, tapos what you doing? Binanata mo ng mga malulupit na English. No? Kumusta naman sa Kumusta naman sa trabaho mo ngayon? So, andun yung point na yung mga boss talaga na kailangan talaga gumalaw ka. Nakabantay sila. Pero sa gabi, panggabi kasi kami ngayon. Panggabi. Sa panggabi medyo maluwag. So, pagka umaga doon talaga, bakbakan talaga yun. Parang dahil mo pa yung tawag dito, piyawan na gawaan. Maluwag? What do you mean maluwag? Yung walang nagbabantay? Walang mga boss. Bali kami mga empleyado, tapos line leader yun. Pagka walang boss, ano yung ginagawa niya? Nagtitikiman ng mga ulam. Nagtitikiman ng mga ulam, mga to. Sabi ko sa inyo, kakaiba yung guest natin ngayon. Puro mga ayan, napansin ko din kasi sa mga napansin ko sa mga post mo na nagmo-moto vlog ka. Yes. Kumusta yung pagmo-moto vlog mo naman? Sa ngayon ay hindi siya consistent ba yung hindi dire-diretso yung pagmo-moto vlog. Bali yung kinahiligan ko ngayon yung photography, ayun. Parang, napapansin ko rin, nagpa-post ka ng mga photography. Yung gamit mo, camera? Na siya, old model siya ng Nikon, bali, Nikon Coolpix 2012. Ganyan din yung ganyan din yung hilig ko. Photography, talagang, trip lang, na pagka may in-upload ka kasi, ang sarap sa pakiramdam eh. Mahirap bang mag-motovlog? Hindi naman ganun kahirap. Kumbaga, sa motovlog talaga, dapat adventurous ka tapos talkative ka sa moto. Sa akin naman kasi, more on adventure, kaya gusto ko siya. Mga palalaking lugar, like Maribeles. Kaso, mas maganda sa motovlog kung may kasama ka talaga na grupo, ganun. Kundi, mas maganda rin kung asawa mo, yung partner, jowa. Like sa akin. Iba-iba, no? Yung iba-iba yung sakay sa likod. Pagkat di po na-upload yung mga iba-iba. Huwag mo lang i-upload. Biro lang yun, no? Baka mapanood ng tatlo niyang girlfriend, magalit sila. Isa lang, no? Isa lang. Isa lang muna, okay. Bakit sa dinami-dami ng mga sa dinami-dami ng mga topic dyan or niche ang tawag, niche, bakit motovlog yung napili mo? Nakahiligan yung bike, motor. Tapos may isa akong idol na motovlogger. Hindi naman siya yung isa, dalawa pala. Si Mad Max sa state siya. Shoutout kay Mad Max. Kay Boss Reed. Boss Reed. Reed. Taga lang yan, Pampanga lang. Shoutout sa kanila, no? Sana mapanood nila to. Ano ba sila? Marami ba? Boss Reed, baka sticker naman. Isang lang po yun, isang solo motovlogger. Solo din siya. Pero ngayon, siguro, may mga grupo na siya ngayon. Pero sa mga ride, solo po talaga siya. Solo. Maganda naman kasi talaga mag-motovlog, lalo na yung parang pag pinapanood mo kasi mga yun, parang kasama ka sa sa mga rides na ganyan. Ako rin, may pinapanood akong motovlogger. Kaya lang, nakatrike sila. Parang effect of trike patrol.
Hindi. Biro lang mga tol, narinig-rinig ko lang din yung Tripatron na yun. Bakit? Bakit na nagustuhan mo yung pagbablog nung meron? Hindi, may na-inspired kasi ako sa isang lagi na natin kong boss eh. Food vlog, ano. Gusto ko rin maranasan yun. Vlog. Wow. Kung kilala yun, Chai Data yung pangalan. Kay TV, parang, yun, maganda yun. Kaya lang walang mga viewers. Then, nag-aalisan yung mga viewers kasi nga, pagka matagal na na-stop yung pagbablog mo, tapos nag-upload ka, tapos hindi ka na naman consistent, talagang mawawala yung mga viewers Talaga mo. po talaga sa pagbablog dapat. Tuloy-tuloy, consistency. Ngayon, kumikita ka ba sa mga ginagawa mo? Mga extracurricular na ginagawa mo sa buhay mo? Sideline ko ngayon na kumikita ko sa TikTok. Yung TikTok shop. Tapos more on review ng item, tapos yun yung review ng item, gagawa ng video. Tapos Buti, marunong ka nun. hindi ko po alam. No, na, yung iba kasi, ang dami mga techie pero hindi nila alam na pwede kumita sa TikTok. No? No. Na yun, kapag ka talaga yung isang tao gustong kumita at gustong umasenso sa buhay, madaling matutunan yung mga bagay-bagay. Sa una kong dalawang guest dito sa Dagdag Kita Stories, pareho silang na-demolish dahil pareho silang taga-Marcot. And alam naman natin, no? Alam ko naman na isa ka rin sa mga na-demolish. Yung naging buhay mo pagkatapos mong ma-demolish? Napakahirap po nung pinagdaanan namin ng time na demolish. Actually po, pag nakikita ko yung mga picture ko sa phone, tapos picture nung demolish, tapos ginagawa ko yung bahay namin ng mga bulldozer. Papasokan ko ng mga demolish team, ahagis yung mga gamit sa labas. Yun Tapos yung may hirap, no? sa compound po namin, pinasukan ng demolish team, pinahagis sa labas, tapos kinukuha yung mga gamit na rare, mga gamit, ganyan, mga alakan. Yung nangyaring gano'n, yung pagkuha ng mga pagnanakaw nila. O, pag nanakaw. Ang pansin din po namin nung mga nagde-demolish, hindi naman talaga tao na galing sa labas. Parang tingin namin talaga sa kanila mga preso. Ganun. Yung mga Talagang parang may lakas ng loob na gumawa ng gano'n, no? Kasi kung ordinaryong tao ka, na Maawa ka po doon o mararamdaman mo yung alam mo, may bahay ka, pinapaalis ka. Unless talagang, unless talagang criminal ka, doon walang awa talaga yun. Isa nga po namin, kababata ko po, sa kanila yung unang na-demolish. Yung tatay nun, nagda-dialysis. Ngayon po, yung mga gamit nun na pang-dialysis, hinahagis sa labas. Tapos yung mga relo na mamahalin, mga gamit ng mamahalin, hindi na nakikita. Tingnan nyo yun mga tol. Yan yung mga stories na hindi natin naririnig, no? Yung mga stories, untold stories na walang nakakaalam. Na mga tayo-tayo lang, yung mga ordinaryong tao lang yung nakakaalam, hindi nalalaman ng mga yung mga nakikita lang natin, yung mga nagte-trending. Yung mga, yun, nakalipas na yun, pero walang chance na mag-trending, tapos na eh. Walang chance. Buti ngayon yung nangyayari sa Anunas ay somehow napunta sa mainstream media, sa GMA7, no? At least doon makikita ng buong Pilipinas kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Diba? Margot, walang nangyari. Basta wala. Ngayon, pag dinadaanan mo doon, nakakalungkot talaga. Hindi yun yung Margot na nakalagyan namin eh. Iba na, ibang-iba. Sa totoo lang nakaka-anxiety. Sa totoo, pag nakita ninyo, na dating mga tao doon, ngayon wala na. Same thing po, pagka nadaan po ako doon, ma-realize mo na rin yung ganda ng lugar niya dati. Ngayon, wala na, kalahati na lang. Halos ginigiba nila yung bundok. Hindi lang sa mga tao. Siyempre, given na yan, maawa sa mga tao, no? Pero yung lugar mismo, parang anlungkot, may energy na parang naiwan doon na pag namadaan ka, yung depression, dinadaanan ka Emotion. Ang lakas ng emotion doon, sa totoo lang. Tsaka yung po, pagka dinadrop ko po kami doon sa amin. Yun. Kung nagbi-BWL kami, nung nagne-networking, no, pagkatapos namin sa office, may office kasi kami, idadrop ko sila, grupo sila. Tapos, doon talaga yung Margot, talagang yun, wala na yun. Hindi mo na makikita yung na yun, yung spirit na yun. Paano mo, paano ka naka-recover doon? Paano mo na-handle yung tipong alam mong doon ka lumaki, tapos biglang wala na? Paano mo na, paano ka naka-recover? Matagal din po naka-recover. Actually, dumating po ako sa point na gusto kong makipaglaban doon sa kasi may isa kaming kakilala na nakipaglaban talaga. Pinasok niya yung compound na mga construction doon, pinasok niya, recover niya. May patas na doon. Tapos yun, pinutukan siya ng baril. Siya yung pinutukan? Pinarin. Pero hindi naman tinaman, parang warning. Warning shot. Pandemic pa yun, Pandemic pa yun. Noon, mga month pa lang ata. February kasi nangyari, February 1. Ano po yun saktong birthday ni JB.
JB Custodio, Custodio, yung isang naging admin din dito. Sa birthday niya po yun nadidemolish na po sila. Naalala ko nun, pinuntahan pa ako ni Jun eh. Mangiyak-ngiyak siya nun, tapos kailangan nang umalis, tulungan ko daw na maghanap. Tinulungan ko nun, naghanap kami ng bahay. At yun nga, buhay pa nun yung tatay ko eh, nagpapatulong din ako sa tatay ko eh. Wala rin magagawa eh. After yung ma-demolish, saan kayo tumira? Dito na po sa Sabong. Sabong Bato. Yun lang no, kasi hindi naman on the spot na kahit may may lilipatan ka dito, available na lilipatan. Hindi on the spot pwede ka lumipat kasi may advance deposit pa yun, magbabayad ka pa na, kailangan mong maglabas ng pera. Aside sa nawalan ka na ng bahay, kailangan mong dumiskarte. Yun yung nangyari sa kanila, mga tol. Naalala ko, naiyak po kayo. Kasi kabay ko na puro dumudugo na ako yung may tapos pagka gising ko po ng gabi dumudugo po. Doon po nag-start yung laging pagdurugo ng ilong ko. Oo, naalala ko yun. Laging dumudugo yung ilong niya. Sobrang stress. Nangyayari yan. Pag sobrang stress ka talaga, nangyayari minsan may nabubulag pa nga dyan eh. Sa sobrang stress, pwede kang mabulag. Ayun, naalala ko yun. Legit yun. Legit yung yung stress niya nung na-demolish nila. Ngayon, kumusta naman yung Kumusta naman yung financial na estado? Medyo nakakaako naman. Kaso yun pa rin, kapos pa rin. Pero somehow nakakatawid. Pero parang namiss ko nga po dito sa office. Unlike to sa nakikipagtrabaho ko sa namiss ko po yung dito dito kasi sila nagtatrabaho sa kabila mo to. Hindi ko na mapapakita sa syempre. Namiss ko yung amoy ng mga sanad. Amoy ng mga days. Yun. Laging may merienda. Kaya, totoo yung mga admins namin dati dito. Nanaba sila. Payat po. Nung pumasok siya, ang payat niya. Payat na maitim po. Payat na Nung pumasok siya, ang payat-payat niya tapos maitim. Tapos nung nandito na sa RGT, laging may merienda. Nakakain. At family sila dito. Hanggang ngayon naman, magkakabarkada pa rin sila eh. Any plan para mabago yung buhay mo? Plano mo para mabago yung buhay mo? Kailangan talaga may focus ako sa mga ginagawa. Pagka hindi sapat yung talagang totoo po yung sinabi nyo ng na hindi sapat yung magiging pagtrabaho ko lang sa akin. Ano lang yan, kumbaga yung tinatrabaho mo doon, parang panawid lang daily. Totoo yan. Kapalit lang, babayad ka ng upa, tubig, kuryente, pagkain. Oo, parang survival lang naman talaga yan. Kasi naranasan ko rin 11 years akong naging empleyado, walang nangyari talaga. Actually, yung sahod ko, ang bagal ng pagtaas. Pero yung mga inflation, gastusin, ang bilis. Dati yung 500 mo, dami nang mabibili nun. Ngayon, yung 500 mo, kung sinave mo yung 500 mo, like 5 years ago, tago mo yung 500. 5 years ago, yung 500 mo na yun, maraming mabibili. Ngayon, ilalagay mo sa 2024, naku, yung value niya, napakababa. Sobrang taas po naman. Sobrang taas. Kaya ako, mas pinano ko ngayon tinatry ko i-focus yung TikTok. TikTok shop, tapos konting discounts mo ba? Photography. Kumbaga, may magbibigay sa mga nakakuhaan ko. Mas good. Yun, kumbaga sideline pa rin yung nasa isip niya. Business-minded pa rin. Kasi kung hindi ka maggaganon, okay lang. Okay naman talaga yung pagiging empleyado. Kaya lang, huwag kang mag-i-stay dyan. Kailangan may mga sideline ka. Kasi, okay, kasi comfort zone yung yung pagiging empleyado eh. While yung sa taas, although yung mga negosyante, yung mga boss, hindi natin nakikita. Pero yung may stress din yan. May stress sa pagninegosyo eh. Pero, after ng mga stress na yon, mas magiging komportable ka. Kung palagay mo, i-retain mo yung ginagawa mo ngayon, yung mga lahat ng ginagawa mo, kung i-retain mo, wala kang babaguhin. In 5 to 10 years, palagay mo anong mangyayari sa buhay. Siguro ganito pa rin po. Ganyan pa rin. Kung di ko pupush yung sarili ko sa hindi ko ipupush pa yung sarili ko sa ginagawa ko siguro 5 to 10 years, baka ganito pa rin po. Kaya kailangan talaga push todo bigay sa mga ginagawa. Kailangan talaga mag-iba ka ng ginagawa para mag-iba din yung resulta mo. Hindi pwedeng yung same, no? Alam mo naman na kapag ginawa ko tong bagay na to, itong routine na to, tapos mag-i-expect ako ng common na sinasabi ng mga networking yan or mga motivational speaker, mga gurus. Pagka paulit-ulit ka lang sa ginagawa mo, huwag kang mag-i-expect ng bagong resulta. Kasi alam mo na di ba? Kahit anong gawin mong paulit-ulit sa mga ginawa mo last year, last 10 years, may magiging pagbabago mga to. Meron naman, kaya lang negative. Kasi yung mga kinikita mo, same. Pero yung
yung mga bilihin ay hindi na. Yun yung sinasabi kong kailangan baguhin. Kasi parang hindi na nga applicable yun eh. Hindi na po. Kasi kahit paulit-ulit mong gawin yung ganun, posible na same pa rin yung ano mo, kita mo, or tumaas man lang ng konti. Pero yung ano natin, yung panahon natin ngayon, hindi na pwedeng Kung di ka didiskarte ng sideline, wala. Wala po. Pulutin ka sa kangkungan. Ay, sa bagay, huwag natin sabihin na pupulutin ka sa kangkungan. May yumaman po sa May yumaman sa kangkong. Pupulutin ka sa Imbornal. Wala pa naman siguro yung mayaman sa Imbornal. Hindi, meron din, no? Yung mga naglilinis, yung mga mahawak ng company ng mga Imbornal. Ano pa, may maidadagdag ka pa na gustong sabihin sa ating podcast or push yourself to the limit. Ika nga nila. Hanggat kaya mo, gawan mo ng para. Totoo yan. Kailangan, wag kang makontento dun sa kung anong meron ka. Kailangan, kung may makukuha ka pa, edi push it, no? Push it, mga tol. Push it. Ayun na, since nagba-vlog si Jericho, promote mo naman yung yung ayun, YouTube, Giaco Monostroll, tapos sa Facebook, Giaco lang. Makikita ninyo sa screen yung kanyang logo at saka yung kanyang yan sinabi ko, ilalagay ko talaga yan kasi sinabi ko makikita nyo sa screen, mga tol. Hindi na ako tatamaring mag-edit dito. So, ayun, maraming salamat, Jerk, at sana sa susunod mong pagbisita dito ay CEO ka na ng kung anumang company yan at sana yumaman ka, no? Sana yumaman ka. Mukhang hanggang dito na lang tayo, mga tol. Again, si Jericho, nasa baba yung kanyang yung nasa ibaba? yung link ng kanyang motovlog at saka yung vlogging